Magandang gabi po sa inyo, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa kapiyastahan ng banal na mag-anak. Ang tema po natin sa araw na ito ay ang nanganganib, ngunit ipinag-aadyang mag-anak. Isama po natin sa ating banal na pagdiriwang ang may mga pa-intensyon sa araw na ito. Pasasalamat ng Rosita Vosotros at pamilya. Pasasalamat ng pamilya Mogol at pamilya Gagalan. Pasasalamat ng Mila Moredo at pamilya. Pasasalamat ng pamilya Bermudo, pamilya Binilada, pamilya Martinez at pamilya Hanita. Para sa nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal na sina Isabel at Rodante Castillo. Para sa nagdiriwang ng kaarawan na si John Joseph Lopez. Para sa kagalingan at kaligtasan ni Dennis Kahano. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Demetrio Castillo at Charlemagne Vosotros, Jonathan at Santiago, Rowena de Silva, Purificación de Silva, at Pio de Silva. Ang mamumuno po ng ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Haris Enigo Garcia. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Amang pinagmumulan ng ulirang mag-anak at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo pong lahat. At sumainyo rin. Nagsasaya tayo sa pagsilang ng Panginoong Jesus at sa regalo ng banal na mag-anak. Pagsisihan natin ang ating mga pagkukulang sa ating sariling mag-anak. Para sa aming kawalan ng pananampalataya sa iyong balak na siyang ugat ng aming mag-anak,
Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa aming kahinaan ng pag-asa sa pagbabago at pag-unlad na maaari pang maganap sa aming mag-anak, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa aming kakulangan ng pagmamahal para sa mga kaanib ng aming mag-anak, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at dalhin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang buwaran ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsuupo po ang lahat at makinig sa pagkakahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ang aklat na sira ay naglalaman ng karunungan ni Yeshua ben Eliezer ben Sira. Siya ay isang pantas sa Jerusalem na sumulat ng isa sa pinakamahabang aklat ng Biblia. Ito ay bunga ng kanyang pagnilay sa mga aklat ng kautusan ng mga propeta at ng mga kasulatan. Ang ating sipi ay naglalaman ng kanyang mga payo para sa maayos na buhay pamilya. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagpapahayag mula sa aklat ni Sira. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak, at inutos niya na sundin na maanak ang kanyang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay, nagbabayad na sa kanyang kasalanan, at ang nagpaparangal sa kanyang inay, parang nag-iimbok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, panliligayahin naman ng kanyang mga anak, at ang panalangin niya'y agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang pagtingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat, salamat, salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na anhika ay sumusunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay may ligayan, uunlad ang kanyang buhay. Tugon po. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Tugon po. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Diyos, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Tugon po. Sa ikalawang pagbasa, ang lihaw na ito ay para sa isang pamiyanang Kristiyanong itinatag na Epapras at kinabibilangan nila Filemon at Onesimo, mga kilalang Kristiyano sa bagong tipan. Ang ating sipi ay nagtuturo ng mga katangiang kailangang mamayani sa loob ng isang mag-anak na Kristiyano. Pakinggan po natin ang ikalawang pagbasa.
pahayag mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos. Itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. Kaya dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagkumbaba, mabait, at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo, pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At pagharian ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanangin ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak, at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Magsitayo po ang lahat at salubungin natin ang mabuting balita ng Panginoon. Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo, naway manahan sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, dinala si Jesus sa kanyang
ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon at nagandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y tinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihahanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Namangha ang ama at ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Pinaspasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil dyan, ang puso mo'y para na rin tinarakan ng isang balaraw. Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalay Ana, anak ni Panuel, na mula sa lipi ni Azer. Siya'y napakatanda na, 7 taon lamang sila nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo, at ngayoy 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-araw sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya sa oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazareth, Galilea. Ang batay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. Magsuupo po ang lahat at makinig sa nalilingin. Mayroon pong kataga na wala nang hihigit pang lugar maliban sa tahanan. Ang katagang ito ay hindi po tumutukoy sa infrastruktura ng isang bahay. Kung siya man ay pawid, kawayan, kahoy o bato, ito ay tinatawag nating bahay. Ngunit, ano ba ang kailangan para ang isang bahay ay matawag na tahanan? Ano ba ang kinakailangan na magkaroon ang isang bahay upang ito'y tawaging tahanan? Sa Ebanghelyo at mga pagbasang napakinggan natin, maaaring masagot ang ating mga katanungan. Sa aklat na ating binasa sa unang pagbasa sa libro ni Sirach, ipinakita at ipinamalas ang karunungan ng tinatawag na mag-anak. Sabi nga po na ang pamilya ay ang pangunahing unit ng isang pamayanan. Ito ang bumubuo sa isang lipunan. Ito ang bumubuo sa isang sambayanan. Ang isang mag-anak ay naninirahan sa bahay at ito'y tinatawag nilang tahanan. Kapag sinabi nating tahanan, nangingibabaw ang tinatawag na pagsusunuran. Uulitin ko po,
Pag sinabi natin tahanan, ang kauna-unahan na namamayani ay ang katagang pagsusunuran. Kung inyo pong napakinggan ang unang pagbasa, binigyang diin ang kapangyarihan, otoridad na iginawad ng Diyos sa mga napili niya at hinirang na maging magulang. Nangangahulugan na hindi lahat binibigyan ng Diyos ng pagkakataong maging magulang, maging ina, o maging ama. Kaya nga, kapag tayo'y nabigyan ng pagkakataon na makipabuhay ang bagay na ito sa makatuwid, tayo ay pinagtitiwalaan at may responsibilidad na nakaatang sa atin. Kaya nga, ang napakagandang karunungan ay binahagi ni Sirach na ang mga magulang ay may kapangyarihan na pamunuan ang kanyang mag-anak, ang kanilang pamilya. Kaya nga ang unang tinuturo sa pamilya ay pagsusunuran. Bakit? Sapagkat walang kaayusan kung walang pagsusunuran. Maaaring magulo, magimbal, di organisado, di sistematiko ang pamamalakad kapag di nagsusunuran. Bahagi rin ng salitang pagsusunuran ay ang pagpapailalim, kababaan. Anong sabi ni Sirach sa unang pagbasa? Ang mga anak na sumusunod sa ama, gumagalang ay pinagpapala. Ang mga anak na nakikinig sa payo, halimbawa ng ina, ay pinagpapala sa makatuwid. Ang otoridad na iginawad sa mga magulang ay ang daan sa pagpapala sa mga anak. Napakalaga ng pagsusunuran. Kapag ang tao'y sumusunod, nagpapakababa, nagpapakailalim, sapagkat batid niya na sa kanyang pagsunod, kabutihan ang maidudulot nito sa kanya. Kaya nga, importante rin pinaalala ni Sirach ang tungkulin ng mga magulang sa kanilang mag-anak. Sapagkat kapag may pagsusunuran, nangingibabaw ang pagmamahalan. Kaya nga, ang tahanan ay magiging tahanan o ang bahay ay magiging tahanan kung may pagsusunuran. Sapagkat ito'y mas higit na makapangyarihan kaysa sa salita. Sabi nga ng kataga sa Ingles, action speaks louder than words. Higit ang pagsasagawa kaysa sa pagsasalita. Kapag ang tao'y marunong sumunod, pinahahayag niya na siya'y nagmamahal. Sapagkat iniintindi niya ang lahat. Pero kapag ang tao'y di marunong sumunod, nagmamataas. Kaya nga, ang ganda ng panawagan ng Ebanghelyo na itinuturo sa atin. Kailangang magsunuran. Sapagkat, ang biyaya ng pagsusunuran di lamang dapat makita sa loob ng tahanan. Ano ang panawagan ni San Pablo sa ikalawang pagbasang napakinggan natin? Binubuo ng pamilya ang isang mas malaki at malawak na pamayanan, at ito'y tinatawag na sangkakristyanuhan. Nangangahulugan, ang aral na nakuha mo sa loob ng tahanan ay kinakailangang makita sa labas upang pamarisan, upang tularan, upang maging inspirasyon. Lamang kapag walang itinuro sa loob ng tahanan, ano ang maibabahagi sa labas? Wala.
Kaya nga, napaka-basic na kinakailangang simulan sa tahanan ang lahat. Sa Ebanghelyong napakinggan natin, dama ni Maria, dama ni Jose, ang lungkot at tuwa. Bakit? Tuwa sapagkat isinilang ang kanilang anak. Pero di lang anak dito sa lupa. Sapagkat ang sanggol na isinilang ay hindi ordinaryong sanggol na makikipanayam lamang sa atin. Kung hindi, ang sanggol na yan ay may isang napakalaki at napakabigat na tungkulin na gagampanan. Lungkot ang kanila rin nagama. Bakit? Sapagkat unti-unting pinababati sa napakaagang sitwasyon ang kalalagayan ng sanggol na yan. Kaya nga si Simeon na banal, sinabi niya na agad kay Maria na tatarakan ng balaraw ang kanyang puso sapagkat batid niya kung ano ang mangyayari dito. Ano ang sinasabi dito? Sa pagtutuwid, kailangang tanggapin, akapin ang kabalikan. Sapagkat dito, sisibol ang isang bago at makatwirang hangarin at layunin na ang Diyos ay dinapin ang taong gumagawa at umaasam ito. Kagaya ng biyayang dulot ni Jesus sa sangkatauhan. Kung titignan natin ang rehistro ng estado sa kung saan tayong lahat ay pinagiging dapat dumaan sa buhay na ating kinakamtan, ninanais ng Diyos na tayo buhat pa doon hanggang papunta doon. Makapamuhay ng may katwiran. Ng makatwiran. Hindi po sinasayang. Hindi po pinagmamalapisan, kung hindi pinapahalagahan ang bawat oras. Binibigyan ng kahalagahan ang tao, lugar, panahon, pangyayari, pagkakataon. Sapagkat lahat ng ito ay mahalaga. Ngayon, pinagdiriwang at ginugunita natin ang banal at mag-anak o ang sagrada pamilya. Namuhay si Jose at si Maria ng may payak na pamumuhay, ngunit labis-labis ang kanilang pagmamahalan. Payak man may ituturing ang kanilang pagmamahalan o ang kanilang pamumuhay, pero ang pagtuturingan nila ay lumabong ng sobrang higit. Higit, labis, higit, umaapang. Ito din ang inaasahan ng Diyos sa ating lahat na tumuturing sa kanyang sariling Kristiyano, Katoliko. Kumuha tayo ng mabuting inspirasyon sa larawan ng banal na mag-anak. Nagmamahalan, nagpapailaliman, nagtuturingan, may paggalang, may respeto, umiintindi, nagmamalasakit, nagpapatawaran, nagpapakababa. Sapagkat sa isang pamilya, kinakailangan ang pagiging bukas. Dalawa lang ang maaaring balikan ng tao. Una, ang Diyos. Pangalawa, ang pamilya. Iiwanan ka ng lahat, pero ang Diyos hindi. Bukod sa Diyos, ang matitira ay ang pamilya. Kung tinuturing natin ang lahat, ay anak tayo ng Diyos, nangangahulugan tayo'y isang pamilya. At ang pamilya ay nagtuturing
ng higit pa sa kanyang inaasahan. Dalangin ko po ng oras na ito at ang linggong ito'y maging inspirasyon ng lahat upang sa kung paano tinatawagan ng Diyos ang bawat isa na maging kapaki-pakinabang na nilalang sa buhay niya araw-araw. Matunghayan natin ang inspirasyon ni Jose, Maria at ni Jesus sa buhay natin na walang inaksayang panahon para magmahalan sa isip, sa salita, at sa kanilang mga ginagawa. Tumayo ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lalang Espiritu Santo, ipinanganak sa Santa Maria ang Birhen, pinagpaksakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, kanaos sa kinoroon na ng mga yumaan, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, narunong sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nabubuhay at nangatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mabuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. hangad nating kuntin ang ating mga tungkulin bilang mga anak ng Diyos at kaanib ng isang mag-anak. Nais din natin bumuo ng isang nagkakaisang bayan ng Diyos. Puno ng tiwala sa tulong ng Ama ating sasambitin. Mapagmahal na Ama, tingin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang ipamalas nila sa lahat ang pag-ibig at pangangalaga ng Diyos na siyang magbubuklod sa lahat sa tunay na pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang itaguyod nila ng buong tapang ang mga karapatang pantao at ang mga simulaing magpapaunlad sa mag-anak na Pilipino. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa ating mga kababayang naghahanda sa pagunita sa pagdating ng pananampalatayang Kristiyano sa Pilipinas, upang mapuno sila ng pagpapasalamat para sa handog ng pananampalataya sa kanila at sa kanilang mag-anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa mga taong dumadanas ng kalungkutan sa pagiging kaanib ng mga mag-anak nang hindi nagkakasundo o tuluyan ng nawasa, upang lumakas ang kanilang mga loob at makaramdam sila ng saya at pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito ng banal na mag-anak, upang tayo ay maging masigasig na tagapagtaguyod ng mga matagumpay at maligayang mag-anak at makabuo rin ng nagkakaisang bayan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Tahimik natin ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama naming maunawain at mapagmahal, kasihan mo kami ng iyong banal na Espiritu upang sa aming mga mag-anak ay mailarawan namin ang banal na mag-anak ni na Jesus, Maria at Jose. Tulungan nawa niya kaming makabuo ng isang bayang pinagkaisa sa pananampalataya ayon sa nais ng iyong anak na si Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagkaalis.
kayo mga kapatid sa pagsuhan ng pag-ahay na kami sa Diyos sa Diyos sa mga makapangyarihan. Ang kapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapanginabangan at sa buong sabayan Manalangin tayo, Ama naming lumikha sa pagganap namin sa hain ng pakikipagkasundo, kami naway tuwangan ng mahal na Birhen at ni San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagandahang loob at kapayapaan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At Sa sumayin Diyos ang iyong puso at diwa. Pinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Parapat na siya'y Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat din ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Subilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak, kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagpupundi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya ito, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin." Praise the Lord. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang
ng pag-alaala sa pagkamatay tuloy pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kay San Francisco, ang Santo Papa ng Roma, ang Sebado, ang Patriarka ng Brazil, Joseph naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga aming mga kapatid na nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloy din sa iyong kaluwanagan. Kaawaan mo at paghindapatin kaming lahat makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Awitin natin ang Ama namin. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tungayan mo ang aming pong pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa ikasisiyan ng iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon lagi nawa pong sumainyo. Magbatian at magangal ng kapayapaan sa bawat isa.
Jesus, ang kordero ng Diyos, na siyang nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalat tayong lahat at inawag sa kanyang banal na Pag-iisip, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling mo ako.
Panalangin para sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Katamis-tamisang Jesus Nazareno, Diyos at Manong Diyos, na naglalakbay sa Kalbaryo, pasan-pasan mo ang krus na pagpapakuan sa inyo. Akong abang makasalanan na naging dahilan ng iyong limasayon ng hirap, ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat na bilang maamong kordero ay buong hinahong tinanggap mo sa ibabaw ng iyong balikat, ang kahoy ng iyong kamatayan, upang doon mo kasal ang aking mga kasalanan at ng sandaigdigan. Patawarin mo ako o batihin, Jesus. Inaamin ko ang aking mga sala at ako'y nananalig na dahil sa kabutihan mo, walang kahulihan, ay hugasan mo ng iyong dugo. Iniibig kita ng higit sa lahat ng bagay. Ipinangangako na ako'y magiging matapat hanggang sa oras ng aking kamatayan. Patnubayan mo ako, Diyos ko, ng iyong biyaya, at ihatid mo ako sa landas ng iyong mga utos, biyan sa iyong langit na kaharian. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa piling na banal ay gawin mong makapabuhay gaya ng banal na mag-anak. Matapos naming pangatawanan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bago po igawad ang pagbabasbas, pasalamatan natin ang aking pong mga kasamahan sa altar ng paglilingkod, ang ating lector commentator, Sister Myla, Sister Santi, Sister Ayesa. Ang ating naman pong mga sakrisan, kay Brother Deacon, kay Brother Mark, kay Brother Tadeo, at kay Brother Bayani. Ang ating pong mga awit, ang Servant for Christ Youth Choir, maraming salamat. Sa lahat ng dumalo ng Santa Rosa, maraming pong salamat. Nais ko rin pong pasalamatan, walang hanggang pasasalamat sa pamilya po nilang aking ninong at ninang Mr. and Mrs. Oscar at Elisa Uy, ang family. Ang buong kay Ate Christy, kay Amara, kay Uni, kay Jorel, and kay Kim, maraming salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan upang ibigin at maglingkod sa Panginoon, lalo na sa inyong mga pag-anak. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang mahal ng Virgen Maria, ang San Jose, at ang banal na sanggol. Ang natin ang pangwakas na awit.